Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sa Claire, mapunta naman po tayo kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Coming from the Vice President, ano po ang reaction niyo po na dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. Sino man, hindi tayo nagpapatungkol in particular sa sino mang tao. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Mabubulag po tayo dyan. Obligasyon po nating alamin para hindi tayo manatiling mangmang sa katotohanan. During that interview, natanong din po siya tungkol sa loobin niya kung expected bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez dahil nabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang pinsan po sa kanyang SONA. Ang sabi niya, yung sa 20 pesos nga lang na bigas, hindi natupad. Meron din daw po siyang hiniling nung pumayag siyang tumakbo. Yung isa po gusto niyang gawin para sa kanyang mga anak na gagawin niya gabi-gabi. Kaya para sa kanya, hindi pa rin tinupad to ng Pangulo. So bakit pa daw po maniniwala at manonood sa SONA? Okay. Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ano po yung hiling na yun, ma'am, if ma-remember lang po ng publiko? Baka alam mo. Sabihin mo na sa amin. Any idea? Okay, I will answer. Any idea? Ayun po yung pag-uwi, ma'am, sa Davao on a daily basis. Gamit ang Ang chopper po. si Tristan po ang nagsalita. Okay na? No, seriously, Yusek, can you tell us what was that condition that she asked of the president that she is claiming now that was not fulfilled? Alam naman natin, sa kanyang dating press briefing or press con, nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Hindi naman ito lingid. Kahit sa inyo po. Sa mga taga-media, hindi ito lingid. At si Tristan na nga rin po ang nagpatotoo niyan. Salamat. No, sorry, ma'am. Sorry, Tristan. But does the president now deny that he acceded to that request at any point nung sila
running mates pa lamang when they were trying to perhaps come up with agreements? Pag sila nanalo na. Wala po akong personal na kaalaman, hindi pa po ako parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So wala po akong categorical na sagot na masasabi patungkol dyan.